Tuloy ang paghahati ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Miyerkules. Nasa state of calamity na ngayon ang mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Ilang kalsada ron ang hindi muna pinadaraanan dahil sa pinsalang tinamurin sa lindol. May unang balita live si Maki Pulido. Maki. Igan, dito sa General Santos City ay balik na ang kuryente. Nakita natin na marami na rin sa mga negosyo na nagsara matapos yung malakas na lindol ay nagbukas na kahapon. Sa probinsya naman ng Sarangani ay marami sa mga residente ay nangangailangan ng maiinom na tubig, pagkain. Malaking bahagi rin ng probinsya ang wala pa rin kuryente, pati na signal ng telepono. So napakahirap marating ng bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani dahil sa mga sirang tulay at kalsada. Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa PHIVOLCS ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Ang sasakyang ito nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway. Butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yan. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabutang buhay ang mag-iina. Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na landslide, ma'am. Oh, hindi ako makauwi nang dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon.
Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Sa ngayon, nanatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures para tugunan ang epekto ng lindol. Para magamit yung kanilang calamity funds ay nagdeklara na rin ng state of calamity ang mga bayan ng Alabel, Malapatan, maging ang bayan ng Glan. Igan? Maki, doon sa mga nireport mo, isolated na lugar, ano plano ng pamahalaan para mahatiran sila ng tulong? Dun sa mga local government, at least sa mga lokal na pamahalaan, yan nga talaga yung kanilang inaapela, tulong mula sa national government, lalo na halimbawa dun sa bayan ng Glan, ay napakahirap marating dahil nga dun sa mga sirang tulay at kanilang mga kalsada. Tapos pati delivery of goods, dahil dyan sa mga sirang tulay at kalsada na yan, syempre ay hindi makarating. So ngayon ang pinaka-kinakailangan nila ay tubig at pagkain na malapit na nga raw maubos yung kanilang mga pagkain doon dahil nagkaroon ng panic buying. So madaling naubos yung mga binibenta doon sa kanilang mga tindahan. So I think yan yung sinasabi kahapon ng mga nakausap natin na barangay officials, pati na ng mayor sa bayan ng Glan. Ang tulong na kailangan talaga nila ngayon ay tulong mula sa national government, Igan. Sa pag-ikot mo, Maki, dyan sa lugar kahapon, ano yung nakita mong pangangailangan ng biktima ng lindol? Ang lagi nilang sinasabi, Igan, tubig na maiinom. Number one, bago nila sabihin yung pagkain, yung tubig kasi, sabi ko, paano po kung nauuhaw na kayo, talagang tinitipid nila dahil daw yung tubig nila sa balon ay hindi na nila mainom dahil medyo madumi yung nakukuha nilang tubig sa balon. So, yun yung pangunahing pangangailangan nila, tubig na maiinom. Ngayon dun sa pagkain, kung may mabibili ka, problema. Kung may pambili ka, problema rin. Kasi nga, marami dun sa mga negosyo, sarado. Pero primarily, ang problema rin wala kasi silang pinagkakakitaan ngayon. So, hindi sila makapunta sa bukid para magtrabaho. So, wala rin silang pambili ng makakain. Kaya, yan yung pangalawa sa kanilang inaapela, Igan. Maraming salamat at mag-ingat ka, Maki Pulido. Bahagyang tumaas ang presyo ng manok na kabilang sa mga paboritong baon ng mga estudyante. At live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, good morning. Ngayong balik eskwela na nga ang mga estudyante, bukod sa pang-ulam, hanap din ng mga magulang ngayon ang pambaon ng mga anak. Ngayong Miyerkules, tila mas naging busy ang Pasig Mega Market. Isa sa mga namimili si Ana. 2 kilong manok ang binili niya para daw sa fried chicken na baon ng kanyang mga anak. Mataas daw ang presyo ng manok sa ngayon. Ang kada kilo ng isang buong manok ibinebenta sa 180 pesos hanggang 200 pesos. Ang choice cuts naman, 190 pesos hanggang 200 pesos. Bumaba naman ng 20 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, 400 pesos ang liempo, 350 pesos ang kasim at pigi, 300 pesos naman ang pata, at 330 pesos hanggang 340 pesos ang ribs. Karamihan naman ng gulay na sangkap sa paggisa ay wala namang pagbabago sa presyo ayon sa mga nagtitinda. 120 pesos ang kada kilo ng sibuyas, 10 to 12 pesos kada piraso. 160 pesos naman ang bawang, 12 to 18 pesos kada piraso. Ang repolyo, 80 pesos pa rin. Ang kamatis, 60 pesos.
Tumaas naman ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang kada kilo ng ilang gulay bagyo, gaya ng broccoli, pechay, lettuce at bagyo beans. Mataas po ang presyo ng manok ngayon. Kasi po 180 ang isang kilo. 2 kilo, 360 po. Dati, mga ano lang, 150. Mga pambaon po ng mga bata, pang-ulam. Pang-ulam na. Ulam po, fried chicken. Fried chicken po. Yun lang bang mga gusto ng mga bata eh. Favorite, Opo, favorite po. Bumaba naman ang baboy. Ang bentahan, ganun pa din, mahina pa din. Wala naman silang pambili. Hindi rin naging mabili. Susan, ayon pa sa mga nagtitinda, ang bentahan daw ngayon matumal. May mga nakapagsabi daw kasi ng mga mamimili na dahil daw yan sa gastos nila sa mga uniform at gamit sa eskwela. At yan, ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Nasa isang memorial chapel sa Quezon City ang labi ni Rene Baterbonia, ang basketball player ng Ateneo de Manila University na nalunod sa team building activity nila sa Aurora. Mula sa Quezon City, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, magdamag na narito nga sa isang memorial chapel sa Quezon City ang kaanak ng nasawing basketball player na si Rene Baterbonia. Kagabi, bumisita ang basketball head coach ni Baterbonia sa Ateneo de Davao na si Jess Evangelio. Hindi bukas sa media ang burol at humiling ang kanyang kaanak ng privacy, lalo ngayong umaga para sa kanilang pamilya. Wala pang detalye kaugnay sa burol at maging sa libing, at ayon sa kapatid ni Baterbonia, may hinihintay pa raw sila. May ilang mga politiko ang nagpadala ng mga bulaklak bilang pakikiramay sa pamilya. So Susan, nakaantabay lang dito yung media sa isang media room para sa mga panibagong pahayag ng kanilang pamilya. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bam Alegre, GMA News. Ipinag-utos si Senador Sherwin Gatchalian na work from home muna ang Senate employees ngayong araw hanggang bukas dahil sa umunoy banta sa seguridad sa Senado. Tanong naman ni Senador Alan Peter Cayetano, bakit hindi sinasabi sa lahat ng senador ang impormasyon tungkol sa umunoy banta? Sa gitna naman ng issue ng Senate leadership, nakitang lumapit at nakipag-usap si Cayetano kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang event. May unang balita si Jonathan Andal. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May 2 upuan ang kanilang pagitan noong una, pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City, kung saan pareho silang panauhing pandangal. Wala pang detalye kung ano ang kanilang napag-usapan, pero sabi ng Malacanang, kumustahan lang ito at walang politika. It's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado, kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang katunggaling paksyon ni Cayetano na pinamumunuan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam-anya sa Senado. 2 Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said there's only one upper chamber. And it is the Senate of the President, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sino po yun ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Block, may isang senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada, at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Senador Bam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Block papunta sa kanilang grupo. Kaya malapit na anya silang maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President.
Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Imbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang pagtatapon ng basura sa tapat mismo ng opisina ng DENR Region 11 sa Davao City at ayon yan sa Malacanang. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, aalamin kung may paglabag ito sa environmental laws. Kabilang daw sa mga imbestigahan si Davao City Mayor Baste Duterte. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Davao City LGU. Sa lahat na po ng mga leader sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan. Matatandang sinuspinde ng DNR Region 11 ang operasyon ng New Carmen Sanitary Landfill matapos ang pagguhuroon nitong Mayo na ikinamatay ng 2 tao. Kasunod nito ay pinag-utos ni Mayor Duterte na isama ang nasabing tanggapan ng DNR sa mga garbage collection point para malaman daw ng kagawaran ang lumalalang problema sa basura.